Hindi ko akalain na sa mismong flight namin ay saka ko inatake ng anxiety. Hi guys! For today's vlog ay ito pala yung araw ng aming flight papuntang Maynila. Dahil hapon pa naman yung aming flight kaya ayan, hindi naman kami masyado nagmamadali. At naglalaro pa yung aking kana. Sumama pala dito yung aking mama, uncle at ang aking pinsan sa paghatid. Dito na pala nagsisimula yung kaba ng aking dibdib habang kami papunta ng airport kasi nakikita ko talaga ang langit. Sobrang dilim. Kaya ayan, makalipas ang isang oras ay nakarating na kami dito sa airport. At bago bumaba ng sasakyan yung aking kana, ayan, nag-goodbye kiss muna kami sa kay Lola Mi. Pero hindi ko talaga sinasabi sa kanila na ako'y kinakabahan kahit alam kong kabang-kaba na ako. Mas lalong tumagdag yung kaba ko kasi mayroong isang tao na kailangan na daw namin kaagad pumasok kasi parating na daw yung aming eroplanong sasakyan. Kaya ayan, nagmamadali naman kami ng aking kana. Gusto pa sana kami ihatid ng uncle doon sa loob kaya lang baka bawal na. Dahil sa pagmamadali ko na makapag-check-in kami kaagad kaya parang naibsan yung aking kaba. Ayan, pagpasok namin sa check-in area ay wala naman masyadong tao. First time ko nga pala itong mag-isa na flight na kasama yung aking kana. Kaya naghalo-halo na talaga yung aking mga iniisip. Kaya ito, kinakabahan na naman ako at saktong-sakto lang din na pag-aupo namin ay dumating na din yung eroplano. Hindi na talaga ako mapakali sa aking kaba. Mabuti na lang tumawag yung aking apam na sinabi niya na dumating na daw siya sa Maynila. Kaya ayun, medyo naibsan na naman yung kaba ko. Pero ito yung aking kana, hindi niya talaga alam. Sa mga oras na yan ay hindi ako mapakali pero hindi ko naman pinapahalata sa akin kana na ako'y kinakabahan. Kino-comfort ko talaga yung aking sarili na sabi ko kayang-kaya ko to at isang oras lang naman yung biyahe at isa pa magkikita at magsasama na kami ng aking buong pamilya. Kasi kung hindi ako maging malakas or positive, ang iniisip ko na talaga ay ayaw ko na talagang matuloy at ayaw na talagang sumakay. Nung mag-boarding na kami at nandito na nga kami sa loob ng eroplano, ayun, lumala na naman yung aking takot. Wala naman akong ginawa kundi ang mag-pray na maging kalmado ako. Para ma-relax ko yung aking sarili, ayan, nagsiselfie-selfie na lang kami ng aking kana. Ito talaga yung iniisip ko na baka pagdating doon sa taas ay sobrang galaw ng eroplano. Pero yung aking kana, ayan, relax na relax talaga siya. Hindi talaga natatakot. Ito yung aking kana. Sanay na sanay sumakay ng eroplano. Naniniwala talaga ako na pinakinggan talaga ni Lord yung aking panalangin kasi nung paakyat na yung eroplano pataas ay biglang nawala talaga yung aking kaba. Kalmado na talaga ako pagdating namin dito sa Himpapawid. Kaya thank you Lord talaga na nakuha yung aking kaba. Kahit umaalo nga dyan yung eroplano ay hindi talaga na ako kinabahan. Pero kahit nawala na yung aking kaba ay hindi pa rin naman ako nagugutom kaya ito lang yung aking kana ang nag-order. Kaya ayan, sarap na yung aking kana sa kanyang pagkain. Sa mga oras na ito ay sobrang gaan na ng aking pakiramdam at dito ko na din na-feel na excited na talaga ako makita yung aking apam. Char. Hindi lang pagkain yung in-order dito ng aking kana ay umorder din siya ng souvenir. Ito nga yung napili niya ang lagayan ng passport. Yung kaba ko kanina ay napalitan na sobrang excited nung mag-announce na yung pilot na pinapahanda na niya ang kanyang mga crew para sa aming paglanding. Habang pababa na kami ay hindi na talaga ako kinabahan kahit anong galaw pa yung eroplano. Pagkalanting namin, wala akong ibang sinabi kundi thank you talaga Papa Jesus sa paggabay mo sa amin na nakarating kaming safe dito sa Maynila at hindi po ako pinabayaan. Kung ilang buwan na wala dito sa Pinas yung aking apam ay ganun din kami bago kami dito nakalubas ulit ng Maynila. Mabuti na lang, malaki na itong aking kana kaya hindi na pa pala mahirap sa amin pag kami lang dalawang magbabiyahe. Pag akit namin dito sa taas ay dito talaga dumaan yung aking kana, ayan, muntikan pa talaga siya madulas kasi akala niya talaga hindi gumagalaw. O ayan, ang hirap talaga pag laking probinsyana, charis. At first time lang namin dito pumunta ng Maynila na kaming dalawa lang kasi lagi kasama namin si Daddy Afam. Sakto lang pagkababa namin ay ito lumabas ka agad yung aming luggage. Kumuha na din ako dito ng pushcart kasi dalawa yung bag namin para isahan na din yung hilahan. O ayan, tuwang-tuwa yung aking kana habang nakasakay sa pushcart. O siya, hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, please follow for more videos. Salamat!